Ang New Manila International Airport ay project ng San Miguel Corporation sa pangunguna ito ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang naunguna sa land development ng airport bago ito tayuan ng mga buildings at mga runways. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Isa dito ay ang NALEX o Northern Access Link Expressway na magdudugtong mula NLEX patungo sa airport. Pangalawa ay ang SALEX o Southern Access Link Expressway. Dadaan ito sa Radial Road 10, tatagos sa Coastal Development sa Navotas na may elevated expressway patungo sa airport. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, may 2 milyon na tonelada na ng basura at burak ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng ginagawang airport mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. So yan, ayon kay Google Map, sinukat natin kung gaano na kalawak itong ginagawa nilang land development dito sa New Manila International Airport. At nasukat natin na meron na itong lawak na 18.3 square kilometer, o pag isukat natin sa hectares ay abot na to ng 1,832 hectares. So meron na lang 600 plus na hektarya para makompleto na yung 2,500 hectares na kailangan ng airport na yan na ginagawa. Yan dyan sa may left side natin, yan sa may malapit sa may Megadike, dyan sa may Malabon, meron pa dyang space na medyo malawak pa. Siguro abot na yan ng 600 plus hectares para makompleto na yung 2,500 hectares para sa airport na to. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan.